Nandito ako ngayon sa awit. Hello! Magbabasa ako ngayon. Bigay ko sa inyo sa awit. Awit 14. Awit 14 tungkol sa ang kasamaan ng tao. Ito binigay sa akin ngayon. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katwiran. Kaya naman ngayon ang kanilang buhay kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan. Wala nang matuwid, wala na isa man. Wala nang matuwid, wala na isa man. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas. Ito'y minamasdan at sinisiyasat. Mayroon pa kaya sa sangliwanag na mga matinong sa kanya'y hahanap? Meron pa kayang maghanap sa Panginoon kung ang mga tao ay puro na masasama? Kaawa-awa naman tayo kung ganun na tayong yung iba nga pag nangangaral ka sasabihin wala namang Diyos, hindi naman totoo yan. Sino ba nagsabi sa iyo nasa kanya yan nagmula? Yun pa lang, wala na. Tinakwil na kaagad ang Panginoon. Ganyan, no? Tayo ay minamasdan at sinisiyasat ng Panginoon. Mayroon pa kaya? Meron pa kayang matitino ngayon? Tuloy ko lang. Sa wari, wala na. Sumama na ang lahat. Wala nang natirang ang gawa ay tumpak. Wala na dong natira kung ang gawa ay tumpak. Naku po, pag nangyari ito, wala na. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam itong masama lahat na ba'y mangmang? Lahat na ba daw ay mangmang? Lahat na ba ay mangmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ayaw dalanginan. Kasi yung iba nga naman ayaw dumalangin. Darating ang araw sila'y masisindak pag nakita nila yaong mga tapat. Nakapanig pala ay Diyos na mataas. Diba? Masisindak talaga sila pag dumating yung panahon na dumating na yung Panginoon. Sindak na sindak sila at gulat na gulat. At magsitakasan dahil nga hindi nila alam yung mga matitino ang kakampi ay ang Panginoon nasa taas, ang Diyos na mataas. Palagi na lamang nilang nililibak ang mga mithiin niyong kulang palad. Pinagsasabihan, pinagchichismisan, no? Lagi-lagi sapagkat kay Yahweh nagtiwalang ganap. Totoo naman. Sa Panginoon lang nagtiwala ng ganap. Ang minimiti ko sa aking dalangin magbuhat sa sayon, sana ay dumating na nga ang Panginoon, ang tagapagligtas ng bayang Israel. Kung ang iyong bayay muling paunlarin, sa kasaganaan ay panumbalikin, magkahari, galak sa puso't damdamin. Pag dumating na ang Panginoon, magagalak na ang lahat. Sana kasama yung mga ito binigay sa akin, tas alam nyo nung pinakita ito sa akin, pahinga, nagbabasa ako, nakita ko ako nagbabasa, tas ang laki ng libro, tapos yung mga tao nagsusumamo, humingi ng tawad, nakaluhod, nakita ko. Yun ang pinakita ngayon sa akin, pinakita sa akin ngayon. Kaya sabi na dito Psalm awit 14, yun ang lumabas. Kaya ito binasa ko ngayon. Binasa ko na to dati. Hindi ko nga lang inubos basahin. Hindi ko tinapos basahin. Pinitgay ito sa akin ngayon. Ito. May mga panumbat dito at meron din namang pagdating ng Panginoon. Hindi nyo ba alam? Nakasulat dito. Ang kanilang mga kakampi ay ang Diyos na mataas. Nakasulat yan, no? Kasi yung mga mangmang, yung mga
hindi naniniwala sa Panginoon. Yung mga antikristo, nakasulat yun doon sa Juan, ang mga antikristo yung hindi naniniwala na may Diyos Ama at may anak at may espiritu. Oh. Diyos Ama at may, yun pala yung mga antikristo, yung mga hindi naniniwala na may Diyos Ama at anak. Yun sila ang mga antikristo at hindi naniniwala sa salita ng Panginoon. Kasi iba ang pinapaniwalaan nila. Kaya tuloy tinatawag tuloy tayong mangmang. Dahil nandito naman sa kasulatan, nakasulat ang mga layunin ng Panginoon para sa atin, tapos hindi tayo naniniwala. Paano ka ngayon nabuhay kung wala kang pagtitiwala na may Diyos sa langit at may anak? Paano ka nabuhay? Sige nga, isip-isipin mo. Paano ka nagkaroon ng lahat ng sasayo? Balat, liti, dugo, mga buto. Sa kanya nagmula ang lahat ng yan. Hindi yan mula sa science. Ang science, kailan lang ang Panginoon nandoon na. Mula sa simula ay naroon na siya. Kaya nga tayo nilikha, tapos sabihin mo, walang Panginoon, walang anak. Kaya nga siya lumikha ng anak na tagapagligtas sa atin. Tagapagligtas, tagatubos sa ating mga kasalanan. At tayo rin ang nagpapatay, mga ninuno natin. Tapos ngayon, hanggang ngayon, tayo pa rin. Ganon pa rin tayo, hindi tayo naniniwala na may Diyos Ama at may anak. Ang Espiritu Santo ang tagagabay sa atin kung nandito na siya sa atin lagi-lagi. Kaso lang, hindi natin siya pinapansin, hindi natin siya binibigyan ng kaukulang pansin. Ay wala eh. Kasi nga, nalunod na tayo sa kasamaan ng ating mundo, kasamaan ng ating pagkatao. Lunod na tayo. Sana umahon tayo para magbago, magsisi, at tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay na may totoong Panginoon. Hindi ka mabubuhay sa mundo kung walang Panginoon. Siya ang may gawa na sa atin lahat. Hindi ka ba naniniwala doon? Ang iba hindi naniniwala na may Diyos Ama at may anak at Espiritu. Bakit kaya may ganong klaseng tao? Sila pala ang mga antikristo. At maraming klaseng antikristo. Yung mga magbabasa lang ng ganito, sasabihin ng, maniwala ka naman dyan, hindi mo yan totoo. Kanino ba yan nanggaling? Ayan. Sino ba nag-utos niyan? Nandito naman, nakasulat dito, nakasalaysay dito kung kanino nagmula to. Mula sa simula, ang salita ay naroon na. Ang Diyos ay ang salita ay ang Diyos. Di ba? Nakasulat yan. Linaw-linaw, nakasulat. At kailangan nating tularan si Jesus katulad ng pagtulad natin. Nakasulat din, nakasalaysay din dito. At tinuturo din sa atin lahat yung mga panalangin kung kailangan nating gawin, kung paano tayo manalangin. Malinaw naman. Bakit kaya yung iba ayaw maniwala na may Diyos, anak? Iba-iba talaga ang katwiran ng tao. Pero isa lang yung pinagbibigyan niya ng tayo lahat to, para to sa atin mga Kristiyano. Iba-iba nga lang ang kasarian natin, pero para to sa ating lahat. Hindi naman ayun yung binigay sa akin, iba-ibang lugar. Pero iisa lang. Iba-ibang lugar, iba-iba ang nagpapahayag, iba-iba ang apostol. Pero iisa lang ang pinagmulan. Hindi tayo no. Kaya yung binigay sa akin, merong mga saan nagmumula. Sa mga hilaga, sa silangan, o sa timog, yung mga binibigay sa akin na mga mensahe. Saan niya ako dinadala doon? At ito ngayon binigay sa akin tungkol sa mga taong masama. Ito, ang kasamaan ng tao, nasa awit 14. Ito binigay sa akin, tapos may pinakita sa akin, nagbabasa.
Tapos, ang laki ng book, ang laki ng Bible, pinakita sa akin. Tapos, yung mga tao, nakita ko na nanalangin dito sa nakaluhod. Nagsusumamo, nakaluhod. Yung pinakita sa akin. Tapos, ito binigay sa akin. Awit 14. Ito. Kaya nagpatuto ako. Ito ngayon, ang binasa ko ngayon. At saka meron pang binigay sa akin. Babasahin ko yun. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig. Tandaan natin, ang Diyos Ama at may anak at may espiritu. Isa lang yan sila. Hindi naman yan isa lang yan. Yan ang ating paniniwalaan dahil yan ay para yan sa atin mga Kristiyano. Tayong lahat ay Kristiyano. Wala namang pera lang doon sa mga higante. At saka wala namang alien. Nakasulat ba dito may alien? May mga nakasulat doon kay Daniel, yung mga pangitain ni Daniel na lumalabas na mga halimaw. Yun yung mga pangitain ni Daniel. Tsaka yung binigay niyang, meron siyang binigay sa akin tungkol doon sa nasa Ezekiel 10 tungkol doon sa mga kung nasaan ang Panginoon, nandun din yung kirubin, tao, at saka yung leon at agila. Diba? Saan babaling ang kirubin, ang tao, ang leon, at yung mga kapanig sa Panginoon? Kasi meron namang mga hayop na hindi kapanig sa Panginoon, mga mababangis na hayop. Meron ding leon na mababangis, meron ding leon katulad din ng tao, may tao ding mabubuti, meron ding mga taong masasama. Kaya nga meron kahit ang tao sobra sa dami, kaya iba-iba ang paniniwala, may kanya-kanyang gusto. Katulad din ng hayop, may kanya-kanyang gusto. Meron ding hayop na ayaw kumain ng ganito, ganyan, iba-iba, di ba? Kaya parang doon sa Ezekiel 10, that's kung binasa nyo doon, kung nasaan ang Panginoon, doon din sila sa tama. Yung mga anghel na may 4 na mukha, kaya iisa ang kanilang sinusunod. Andoon yung mga kerubin, tao, at saka mga grupo ng tao na sa Panginoon, grupo ng leon na sa Panginoon, grupo ng mga ibon o agila sa Panginoon. Meron din namang mga hayop na hindi sa Panginoon. Kung saan yung mabuti, doon tayo. Nasa sa inyo pa rin ang pagpili. May kalayaan tayong pumili kung anong gusto nating piliin. Sa kasamaan ba o ang kabutihan, katwiran o di ba? Nasa sa atin pa rin. At tandaan natin, isa lang ang Panginoon natin, hindi si Maria, kundi ang Panginoon nating nasa langit na hindi natin nakikita. At yung anak niya, nagbigay sa atin ng kanyang espiritu. Bawat isa sa atin, nandito na, nagbibigay sa atin. Sumasa atin lagi. Tandaan natin yan, ang Panginoon ay sumasa atin. Tayo lang naman ang sumusunod sa ating mga sariling budhi. Pag tinanggap natin ang Panginoon, maganda na ang mo. Kumbaga wala nang kulang. Completos ricados. Wala ka nang lasaping kahirapan, hindi ka na ng pait. Natural lang naman yung mga pagsubok sa araw-araw, pero nasa sa iyo pa rin kung ano ang susundin mo sa bawat araw ng buhay mo. Kung tatalikod ka ba, pumanatili ka sa tama, nasa sa inyo pa rin. Nabasa ko na ba ito? Ito sa kasaganaan ay panumbaliking maghari ang galak sa puso't damdamin. Asang ka pa dyan, manunumbalik ang maghari galak sa puso't damdamin. Galak talaga. Gusto kasi ng Panginoon magalak tayo. Ayaw niya yung malungkot tayo. Malulungkot talaga tayo pag hindi tayo sumusunod sa mga
Kasi may mga kapaitang dumadating eh. May mga pait sa ating puso, sa ating may dumadating mga pagsubok. Kaya idulog natin sa Panginoon pag may mga kapaitan tayong kasi marami talagang tutulig sa atin araw-araw habang hindi pa dumadating yung ating tagapagligtas. At nasa sa atin pa rin. Kaya dito yun, mga kasamaan ng tao, yung hindi naniniwala sa Panginoon. Ikaw naniniwala ka ba may Panginoon? Pag naniniwala ka, maliligtas ka. Kung hindi ka, pero sa paraan ng may proseso din naman eh. Pag tinanggap natin ng Panginoon, nagbalik loob tayo. Maganda ang At makinig tayo sa salita ng Panginoon, hindi yung hindi yung itsura, hindi yung kasuotan. Huwag ninyong tingnan ang kasuotan, ang pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Yun ang dapat nating subaybayan, hindi yung kung anong kasuotan. Hindi yan ang mahalaga. Salamat sa inyo mga gwapo-gwapa. Ito ang kasuotan ko. Paiba-iba. Merong lang, minsan nakaganito. Iba-iba na. Hindi naman importante. Ang importante ang talaga. Salamat uli. Sana na akong parating. Ito yung binigay sa akin. Awit 14. Binasa ko na. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 7. Tandaan natin. Ang mga kasamaan ng tao na hindi naniniwala na may Panginoon. Salamat uli. At saka, pagpalain tayo lagi. Subaybayan ng Panginoon, iligtas sa anumang kapahamakan, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa araw-araw ng ating buhay. Yun lang mga gwapo-gwapa. Kung kayo nakikinig, nakikinig ba kayo? Salamat.